Isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Binabati ko kayo ng Happy Lord's Day. Right, so masahan po natin ulit ang ating Biblia sa aklat ni Juan. Ang magiging teksto po natin ay nasa verse 25. Yan po yung ating pag-aaralan sa ito, kung saan ang kapahayagan ng isang lalaki ay tama, sinabi ng sa Roma, galing mo sa lalaking yun. Okay. That I was blind, but now I see. Sign po natin ang ating teksto. Chapter 9, verse 25. Sinasabi po dito, sumagot siya, hindi ko po alam kung siya ay makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag. Subalit ngayon na nakakita na manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa biyaya mo na saan nakakapagtyaga po kami sa mga bagay na ganito, O Diyos, at inilagay mo po sa aming mga puso na kami po ay nag-aabang ng salita mo na saan ay aming papakinggan at ibigay po sa amin na init ng aming mga puso upang abangan ang mga biyaya at pagpapala na sa amin. Kaya sa pagkakataon po nito, hinihiling po namin ang tulong ng banal na Espiritu na siya ang magbigay sa amin ng pagkakawa. Kaya pagpalain po ninyo Diyos lahat ng mga pandemya po namin, lalo po sa mga sa Pagkakataon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so batid po natin na tayo bilang mga mananampalataya at kabisado ang ating mga Biblia, at nakita po natin po doon na kung saan ang ating Panginoon ay maraming mga himala na ginawa dito sa sanlibutan po ito. Ito now, may mga himala na ginagawa po niya, at sometimes makakamatay po tayo kung paano pinagaling ng isang may sakit. Nagpapalayas po siya ng mga demonyo. Minsan pinapatahimik din niya ang bagyo. Kaya sa ganapang po ito, kailangan natin nagdami. Nakikita po natin yung kapahintulutan po ng ating Diyos. Right? Isa naman ay pinapagaling din po niya yung mga may mga nararamdaman at sakit. Mga po nito ay yung pagbangon po niya sa mga patay mula sa pagbangon niya sa mga patay. Yan po yung naranasan natin, no? Na nangyari sa atin sa spiritual na bagay na tayo natin patay. Pero dito sa ating pag-aaralan, basically talaga nasaksiyan po nila paano pinagaling ng isang bulag. Right, so as we read, no? Sabi ni Brother Mori, pinag-aaralan niya ang chapter 9, is, ito yung isa sa pinakamaganda na dapat basahin ng isang bagong Kristiyano. Okay? O ipagay natin kahit mga matatanda ng Kristiyano, sapagkat dito makikita po tayo na kung saan ang isang lalaki with his bulag ay binigyan ng panin. Imagine yung pag-iira ng tao ito. Imagine from birth. Kaya sana kung nabulag ka, nasa
year na, di ba? At least may mga may mga namatsagan ka pa, may mga nakita ka pa mga magagandang bagay. Kita mo pa sa kapatid. Pero this thing, itong taong ito ay since birth, ay pinagaling, binigyan siya ng paningin. No? Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga himala. Ay ito yung nangyari. Ito ay sasagutin ng ating Kristo o kapanapan na binasa. Right. Kung papansinin po natin from verse 1 to verse 2 ay dito inaakala ng mga alagad ni Jesus na ang lalaki ay nabulag dahil sa isang kasalanan. Right? Yun ang kanilang paniwala. Nabulag dahil sa kasalanan. Kaya nga tinanong nila ang Panginoon, no? Sino ang nagkasala? Sa ba ay bulag dahil nagkasala ang kanyang mga magulang o dahil siya ay nagkasala? Now, sumagot po ang ating Panginoon sa verse 3 hanggang verse 5. Kaya pinaliwanag niya ito kung bakit niya ginawa ang himala ito. Dahil kailangan niyang gawin ang gawa ng Diyos. Kasama kasi ito sa ipinapagawa ng Diyos sa Kanya. Kaya nga siya isinugo ng Diyos upang gawin ang mga bagay kung ito. Hindi lamang po sa iligtas, hindi pagalingin bilang patunay na siya yung Misayas. Alam po natin, maraming ganyan nangyari. Higit sa lahat, upang iligtas ang kanyang mga hinirang. No? Iligtas sa mga kasalanan, mga kanyang hinirang. Kaya ito mismo ang ginawa ni Jesus. Binigyan niya ng paningin ang lalaking bulag. Hindi lamang po yung mga kapatid, hindi iniligtas din ang lalaking ito. Sa makatuwid ay mahalaga ang himala dito sapagkat ito ay hindi lamang po physical, ito ay spiritual. Okay? Larawan po ito ng spiritual na gawa ng Diyos doon sa lalaking ito. Kaya in verse 25, ito na yung text po natin, ito yung kapahayagan ng lalaki. Okay? Ay himala, yung himala na nangyari. Kaya sabi niya ulit sa ating text ko, isang bagay ang nalalaman ko, mabagaman ako'y naging bulag, ngayon nakakakita na ako. Okay? Ibig sabihin, hindi lamang niya pinapahayag na meron siyang physical na paningin, kundi spiritual din na paningin. Dalawang bagay ang nakita doon sa ganong kapahayagan. Na biglang sabihin, nakikita niya ang mga spiritual na bagay, dito niya makikita na siya ay maliligtas. Okay? Ating tignan ang kapahayagan ito. Okay? Kumbaga sa kanyang kapahayagan, ibig sabihin po nito, ako'y minsan naging spiritual na bulang. Subalit, ngayon, nakakakita na ako. Meron po tayong tatlong pag-uusapan sa kapahayagan po ito na ako'y minsan naging bulag, ngayon nakakakita na ako. Una, yung kanyang pag-amin sa kanyang pagka-bulag, sa bulag. Pangalawa, kanyang pagpapahayag na siya ay nakakita na. At ang pangatlo, yung papuri, yung papurihan. Yung kanyang pagpupuri kay Kristo dahil sa mga bagay na ito. Right? So, una, tingnan natin yung kanyang pag-amin. Of course, pag inamin po niya, talaga siya ay bulag. Okay?
Sabi ko nga, napakahirap ang mga ganitong sitwasyon. Imagine, yung taong ito, nabubuhay po sa dilim. No? Kasi nakikita niya lahat ay talagang madilim sa libutan. Nagpapakita na parang madilim ang isang libutan. Na sa paningin po niya, lahat ng bagay ay itim. No? Pag pinikit mo nga yung mata mo, nakikita mo o yung lumalabas sa paningin mo. Okay? Wala siyang nakikita na kahit isang bagay. Okay? Wala siyang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makita yung mga magagandang bagay na nilikha ng Diyos. Okay? Hindi niya nakita ang araw. Hindi niya nakita yung buwan o kaya mga bituin sa langit. Okay? Wala siya nakita. Black out. Yung baga sa wala po siyang mga bagay na bigay man lamang sa kanya ng pang-aliw. Sometimes kasi kapag tayo ay tumitingin sa mga paligid po natin, nahalo pa tayo. Lalo mga magandang bagay. Sa ating kapatid, naaliw. Kaya po yun, yung mga hindi po niya nakita. Okay? So ano ibig sabihin? Ang taong ito ay madaling magwal o madapa dahil hindi niya nakikita ang kanyang paligid. Kaya madali po siyang masaktan. Okay? Dahil hindi niya makita ang kanyang kapaligiran. Wala siyang makita ang kanyang kamukha. It means, patuloy ang kanyang ugnayan sa kanyang kapwa-tao. At yun yung napakasakit na siya ay pinanganak na bulag. Okay? Kaya kung tayo man, sino man ay nawala ng paningin, okay? Maaaring iba ang ating mga isipin. Okay? Maaaring ito na yung ito na yung katapusan. Baga ganun ang kalagayan po natin. Pero ito na lang po ito. Kahit wala po siyang nakikita mga bagay, ay hindi po siya nag-isip ng mga bagay na magiging masama para sa kanya. Okay? Dahil of course, pag ganyang bagay ay mahirap. Mahal ito rin sa pulubi ang ganyang kalagayan. Well, bakit? Hindi siya makapaghanap buhay. While yung iba ngayon ay nakapaghanap buhay. Pero kung sa panahon yun, wala talaga. Sa panahon po natin, maraming makapulak. Pero nakapaghanap buhay po sila. Isa lang yun sa kanilang panahon, itinatakwil. Itinatakwil kasi itinakwil. Okay? Itinakwil ng mga mababait na tao, mga parasiyo. Yung mga mababait na tao. Kaya yun, no? Kaya kung tinignan po natin, ay mahinang tao siya, magaling po siya, napastangan. Isa lang, sa kanilang lugar, ay talagang iniiwasan po siya. Walang magagawa ang tao po nito sa kanyang kalalagayan. Wala po siyang nakikitang pag-asa. Okay? Kaya nang mabalitaan po niya si Jesus. Okay? Lumapit at nagpakita po siya ng malaking kaawaan sa kanyang nagalit po ng mga okay? Anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Okay? Sa verse 6, no? Sa chapter 9, basahin po natin. Kami po sa isang po. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng intik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mga ng lupa. Bulag na tapos taratong pag-intik. Hindi lalong wala pang makita. No? Okay?
Bakit kaya? No? Bakit kaya gumawa ng putik ang ating Panginoon? At bakit tinakpan ito ng putik ang mata ng lalaki? Hindi kaya ito ay maging masama sa kanya dahil yung ganyang putik? At bakit ginawa ito ng ating Panginoon? Maraming mga sagot, no? Maraming mga kasagutan. Yung mga ganitong mga katanungan. Pero tignan ito natin. Ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay? May mga sagot, no? Sinasabi ng mga iba na may katangiang makagaling ang puti. Meron. Di ba? Nababalitaan po natin sa social media, no? Ang putik daw ay pampaganda. Pampakinis ng mukha. Kaya ngayon mga kababayan naglalagay ng putik. Ayaw ko anong klaseng putik po yun. Basta putik. At least mayroong dala-dala na sangkap para magpaganda at magpapagaling. Kaya ito yung kanilang paniwala. Okay? Bakit daw ginamit ni Jesus ang putik? Kasi ito yung ginamit niya mula nung nilikha niya ang tao. Yung nilikha po niya si Adan. Mula sa alabo. Okay? Mula sa alabo. Ang pagkalikha. Sila Adan. Okay? Ang kanilang mga sinasabi pa, kaya daw putik ang ginamit dahil baka daw gumagawa ulit ng ating Panginoon ng panibagong tao o kaya nilikha. Okay? Pero ano kaya ang dahilan kung bakit gumamit si Jesus ng putik? Now, nilagyan ni Jesus ng putik ang mata ng lalaki upang bigyan diin para talagang bulang ang tao ito. O, kasi baka mamaya mayroon pang kunti, di ba? May kunting liwanag pa yun kasi pag gano'n, sometimes sinasabi nilang bulang. Diba? Mayroon pang kunting aanina yung tao. Okay? Hindi natin alam, meron pala. Bakit din? Kasi naaanina. Bakit? Kasi nakakalakad sila eh. Sometimes ginagamit nila ito as a trap para kaawaan mo. Naalala niyo yung nahulog sa manhole na bulag. Hindi talaga bulag. Dahil hindi niya nakita. Pero yung mga scam, ginagamit ito para mga kumita. Kaya dito sa pagkakataon ito, sabi ng Panginoon, wala ka talagang makikita dyan. Kahit meron kang kunting naanilan, todo na talagang ikaw ay bulag. Right? Na talagang wala kang makikita. So it means, ipinapakita lamang ng Panginoon na ang tao ito, dahil sa pagkalagay ng putik, ay totally na bulag. Of course, pag tinakpan talaga ang mata niya ng mga putik, talagang wala siyang naaninag. Okay? Na liwanag. Kaya yun sa pagkakataong ito, ipinakita na talagang siya ay lubos na bulag. Kaya yung putik na pinag-uusapan din po natin, ay maliwanag po sa atin. Nakita po natin, talagang ang lalaki ay talagang wala siyang totally makikita. Okay? Pero ba't kaya ginawa ang ating Panginoon na lagyan ng putik? Okay? Hindi lamang sa pisikal na ipakita na siya ay bulag. Hindi pinapakita din po dito mga kapatid na siya ay bulag sa spiritual. Ibig sabihin, wala din siyang nakikita patungkol sa spiritual. Yun yung ipakita ng ating Panginoon sa mga tao na nandoon. Okay? Yung pagkabulag ng lalaki ay ito ay larawan ng spiritual
na pagkabulag. Wala siyang magawa, wala siyang makita o magnais na o umanawa o malaman ang mga spiritual na bagay. Ay, wala siyang kakayahan. Unable po siya. Unworthy po siya. Okay? So, it means, dito pinapakita. Okay? Na yung putik ay pinapakita na talagang lubos na wala pong makita ang tao ito. Na ibig sabihin, wala siyang may katiting regarding sa mga spiritual na bagay. Means, siya ay bulag na tunay sa spiritual. Okay? Namin po ito, na lalaki, na siya ay bulag. Ay bulag. Okay? At dito ang unang bahagi na iligtas ng ating Panginoon ng dalangin ito. Okay? Dahil alam natin na siya ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa kanyang physical na pagkabulag, kundi yung pagkakatakpo yun na siya ay mismo ay talagang bulag sa spiritual. Kaya siya ay nagpahayag. Okay? Na ibig sabihin, ako'y bulag, ay ibig sabihin na talaga ako ay nasa spiritual na kadiliman. Yun yung ibig sabihin ng text ko po. Okay? Na ibig sabihin, ng lalaki, ako'y ganap na makasalanan. Wala akong kakayahan na makagawa ng anumang mabuti. Okay? Naamin niya na lahat ng kanyang mga ginagawa ay kasalanan. Ang gagawa lamang po niya ay ang kamuhian ng Diyos. There, ang kanyang kalakawan. Yun. At dinanong po ang naging kalikasan po natin bago tayo pinagkas. At dumadin po tayo yan mga kapatid, tayo din ay mabulag sa spiritual. Kaya napakahirap ang kanyang sitwasyon. Either sa physical o sa spiritual. Napakahirap na bagay ang isang tao kapag siya ay bulag sa spiritual. Okay? Biglang sabihin, ang tao ipinanganak na may putik ang kanyang mga mata. Okay? Wala siyang kaunawaan, wala siyang pagnanais, o wala siyang abilidad sa mga bagay na makalangit o spiritual. Okay? Ang ating titigan na tayo sa kalikasan ay walang kabanat. Tayo ay nasa kadiliman, kasalanan. Ang tanging magagawa lang natin noon ay magkaroon ng magkasala. Okay? Maaaring ang iyong pagkabulag noon ay alinman sa mga sumusunod na bagay. Una, marahil ang ibig sabihin, ikaw ay minsan ay di mananampalataya. Ikaw ay namuhay ng isang buhay na walang kabanalan. Namuhay ka na tulad ng masama at namuhi at kumapatay at nangangalunya at nagsisinungaling at ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. That's you are. Kahit yan. Or marami, ikaw ay minsan naging buwag ng Kristiyano. Okay? Dumadalo ka sa isang simbahan o iglesia at naniniwala ka kung ano man ang itinuturo sa loob ng simbahan. Subalit, ito ay isang buhay. Maaaring napunta ka sa simbahan, sa malaking simbahan, sa matulis na simbahan, o sa Armenian na simbahan.
maaaring napunta po tayo po doon. Ibig lang sabihin, ikaw ay bulag sa mga kasalanan sa ating mga kapatid. Yan po ay ginagawa natin madalas. Okay? Minsan, na kahit tayo ay naging Kristiyano, naging bulag po tayo, hindi natin nalalaman na pala yung ginagawa po natin ay kasalanan. Diba? Nakala natin, Kristiyano kami, pero bulag na Kristiyano. Bulag na Kristiyano. Diba? Ganyan. Okay. Salamat sa isang dakilang halaga ang nangyari sa wala ko mundo. Okay? Salamat sapagkat malaking biyaya para sa atin ang nangyari sa atin. At dahil sa himala na ginawa ni Kristo sa Kanya at sa atin. Okay? Kaya tayo ay iniligtas mula sa kawalang pananampalataya. Okay? Iniligtas po tayo sa masamang buhay. Iniligtas ka sa huwag na iglesia. Huwag na iglesia. Inalis ka po. Wala ka dito. Wala tayo dito. Isang tunay. Okay? Iniligtas tayo mula sa pagkabulag sa mga tiyak na kasalanan. Okay? At ngayon, ginawa tayo upang makita po natin ang kasalanan. Ginawa niya tayo. Okay? Na makita po natin na minsan ay tayo ay mula. Okay? Na minsan tayo ay nasa kabilingan. Walang pananampalataya. O kasalanan. Okay? During the time post, nasa ganun kalalagayan ka, kaya hindi mo may pahayag. Okay? Hindi mo maisip yung mga spiritual na bagay. Okay? At ngayon, ang ating kapahayagan ay ipinakita ni Jesus sa iyo, sa akin, ang spiritual na pagkabulag mula diyan sa ganyang kalalagayan ay iniligtas ka. Mga kapatid, isang pagpapalan po na hindi lamang po ito bagay na pinagaling po siya. Dahil yung pagpapagaling, sometimes pwedeng dayain po yun. Pero yung pagpapagaling sa spiritual na pagkabulag, hindi pwedeng dayain po ito. Isa miracle para sa kanya at para sa atin. Pangalawa, yung kanyang kapahayagan na siya ay nakakakita na. Sa verse 7, sinabi po niya dito, sinabi ni Jesus sa vlog, pumunta ka sa imbakan ng tubig ng Silo. Right. At maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Silo ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, maghilamos doon at nagbalik. At nagbalik niya at nakakita na. Yun yung sinabi ng ating Panginoon na hugasan ang putik sa kanyang mga mata. Right? Rather and there, yung ginawa niya po ito ay nakakita siya kaagad. Okay? Ito yung mga himala na kaagad-agad ay ginagawa ng Panginoon. Iba, hindi. Baga sa
pinapatagal ka niya para huliin ka, yung talagang nananampalataya ka. O talagang yung pananampalataya mo ay totoo, kaya buwan. Kaya pinapatagal niya, pero dito ay kagad-agad na inutusan ko niya na magbugas. Sa pagkakataon mo yun, ay namanga po siya. Nakita niya yung mga latang bagay. At ang pinakamaganda po doon, ang una niyang nakita ay ang ating Panginoon Jesus. Ang kanyang tagapagligtas. Nakita niya yung anak ng Diyos na siyang nagpagaling sa kanya. Nakita niya ang anak ng Diyos na siyang nagligtas sa kanya. Kaya sa pagkakataon ko noon, ang sabi ko niya, nakakakita na ako ngayon. Ano ang ibig sabihin ko nito? Ito yung mga pangalawang bahagi na pangliligtas ng ating Panginoon Jesus sa lalaking ito. Okay? Una, yung paggabay ni Jesus sa lalaki na aminin ang kanyang pagkabulag. Siya ay, ibig sabihin na siya ay talagang makasalanan. Ngayon, ang lalaki ay ginabayan upang ipahayag ang kanyang paningin. Hindi lamang sa physical na paningin, kundi sa spiritual din. Okay? Ibig sabihin, sa spiritual na paningin ay nakita ko na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang para maunawaan ko niya. Natin ko niya naintindihan at naunawaan ang spiritual na paningin. Ito yung pinakamahalaga, okay, na nangyari sa kanya. Hindi sa physical, no? Kundi yung spiritual na makita po niya ang ating Panginoon Jesus. Okay? Hindi naman actual na nakita niya. Ibig sabihin nakita po niya kung sino si Jesus. Diba? Nakita po niya si Jesus na siya ay Diyos. At sinasabi po dito sa verse 32 hanggang verse 33. Ano sabi po dito? Right? Sabi po dito, wala pa ng likhain ng mundo ay wala pa tayong nababalita na pagpagaling ng mata ng taong pinanganak na bulan. Okay? Wala pong magagawa ang taong yun kung siya ay hindi mula sa Diyos. Di ba? Wala daw makakagawa at wala daw papagaling kung hindi galing sa Diyos. So it means, pinapatunayan po dito na si Kristo ay Diyos. Kaya nga, nananampalataya po siya. At sinabi po yan sa verse 38. Nabasahin po natin, mga kapatid. Ano sabi po sa verse 38? Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sumasampalataya ko sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aking tagapagligtas. Ito yung dahilan ng himala ng kaligtasan na ginawa ni Jesus sa puso at kaluluwa ng lalaking ito na siya ay pagligtas. Sa dalawang pangyayari na ginawa ng ating Panginoon, sa biyaya ng Diyos, nakita niya si Jesus, nagkaroon ng pananampalataya sa kanya. Kaya tayo din, mga kapatid, ngayon, tayo ay nakakita na. No? Tayo ngayon, nakita na po natin. Kaya lang, malaki na agwat natin. O malaki na agwat na sa atin itong lalaking ito. No? Kasi kailan pa ito sinabi. So it means, kapag totoong Kristiyano ito, talagang lalabog ito. Kaya wala tayo sa kalimpinan. No? Pero the same.
Diba? Nakita na natin ang Panginoon. Okay? Nakita na natin yung spiritualidad na bagay na nagpapatibay po sa atin. Ito din ang maaaring nangyari po sa taong ito. Sabi niya ay nakakakita na ako ngayon. Una, makita niya na siya ay makasalanan. Okay? Ibig sabihin, ang kanyang kapahayagan na talagang wala siyang kaligtasan, wala siyang magagawa. Dahil siya talagang makasalanan at walang pananampalataya. It means na pagtanto ng lalaking ito ay talagang makasalanan makasalanan nagkasala. Talagang pinanganak na siya ay makasalanan. Ay, nabigay sabihin, siya ay talagang bulag sa spiritual. Okay? Ibig sabihin, sa harap o sa sanlibutan, ay talaga siya ay spiritual na pulubi. Wala siya. Talagang napakahirap ang maging pulubi sa spiritual na bagay. Okay? Tingnan mo, nakita ko na ang kanyang Panginoon Jesus, ang kanyang tagapagligtas. Anong ibig sabihin ko ito mga para sa atin? Masasabi ba natin ito na nakita mo na si Jesus? Okay, nakita mo na ba si Jesus bilang tagapagligtas? Or naakay ka lang? O maaaring from the start ay nainggan mo ka na para dumalo sa simbahan? I doubt bakit nagtagal ka sa loob ng simbahan ng ganun habang panahon. Hindi, tatalikuran mo kung talagang nakita mo si Jesus ng iyong tagapagligtas. Ibig sabihin, binabawi mo yung pagkakita mo sa Panginoon. Hindi mo pinapaniwalaan si Jesus sa kadalang panahon. Wala tayong nabalitaan na tumalikod. Pero yung mga tumatalikod sa Panginoon, pinapakita ang sa kadalang panahon. It means, nagpatuloy-tuloy sa kanyang buhay Christian. Nakita na ba natin? Okay? Minamahal ba natin ang ating Panginoon ng lubos? Okay? Sa kanyang pagtungo sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Na inalis ang hindi mo makayang pasanin at bigat ng kasalanan at kakahikayan na nagdusa ang walang hanggan sa puot ng Diyos upang sagapin po tayo. Upang ligtas po tayo sa kasamaan walang pananampalataya. Nakita mo ba siya? Ikaw ba talagang nananampalataya sa Kanya? Nagtitiwala ka sa Kanya? Okay. Hinahanap mo ba ang Panginoon? Natagpuan mo na ba siya? Nakita mo ba ang Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan? Nasa iba ang galak at kapayapaan. Baka wala. O baka pati yung buhay na walang hanggan na kayamanan po natin. Baka wala na rin. Baka nawala na rin. Pag-asa mo na mabuhay ng walang magpakailanman sa kaluwalan niya. Titignan po natin mga kapatid. Hindi lang yung himala na pinagano. Yung kids na lahat. Ang
himala na ginawa ni Kristo na siya ay ligtas. Yan yung pinakamahalaga ko sa akin. Okay? Yan yung spiritual na pagpapaalam na kung saan ay iniligtas po tayo, inapo po tayo sa pagkabulat at binigyan po tayo ng spiritual na Panginoon. Ito yung isang mga bagay na ikaw ay inalis sa pupot ng Diyos. Kapal po ng pagpapaalam ng Diyos. Na dapat may sigaw ng isang Kristiyano na ako'y minsan nabulag. Subalit nakakakita na ako ngayon ito. Pagkiling bulag. Right? Hindi tayo karapat-dapat nito. Isang bagay na kahanga-hanga. Tayo karapat-dapat. Kahit isang mabuting bagay mula sa Diyos. Dapat, ang karapat-dapat po sa atin ay hayaan tayo sa ating sitwasyon na bulag. Okay? Sa kagilitan. Okay? Nararapat sa kanila sa iyo ay maranasan karusahan na walang hanggan sa hindi subalit dahil mahabagin ang Diyos. Nararapat para sa atin. Hindi ang mga manananggal. At hindi po tayo kailangan. Panghuli, yung pagpupuri ng taong ito kay Kristo dahil sa mga pangalaman. Okay? Ito yung bunga na ginawa ng Panginoon sa lalaki ito para magbigay ng pagsamba kay Kristo. Tingnan ulit natin sa 38, verse 38. Sabi ko doon, at sinamba niya si Jesus. Ibig sabihin, ang taong ito talagang ibinigay niya ang kanyang puso at kanyang kaluluwa upang sambahin si Kristo. Nakita natin ito dito, hindi niya pinagmalaki ang kanyang sarili. Hindi niya pinagmalaki ang sarili. Diba? Hindi niya sinabi na ako'y minsan bulag, subalit ngayon nagawa ko na makapita. Hindi niya sinabi na inanap ko si Jesus at natagpuan ko siya at nananampalataya ako sa kanya. So, makikita po natin dito mga kapatid, isang malinaw na himala. Napakalinaw na himala sa lalaki, kanyang sarili, na wala siyang ginawa at wala talaga siyang magagawa dahil siya ay lubos na bulag sa physical at saka sa spiritual. Kaya ang lalaking ito sumamba. Sinamba niya ang aking Panginoon. Bakit? Dahil naunawaan niya si Kristo ang gumawa ng lahat ng ito. Okay? Na ang alam niya, ang anak ng Diyos lamang ang makakagawa ng mga ganitong klase ng buwan. Alam niya na si Jesus lamang ang mapagbibigay ng paningin sa lalaki. Naniniwala din po siya mga kapatid na si Kristo ang nagbigay ng spiritual na paningin. Naniniwala po siya na iniligtas ang kanyang kaluluwa. Naniniwala din po siya na binigyan po siya ng mga. Ibig sabihin, naniniwala po siya na ito ay gawa ng Kristo. Naanin po niya mawala sa mga. Kaya ang nangyari, ibinigay niya lahat. Ibinigay niya lahat. Ang papuri, pagsamba sa mga nangyari sa kanya.
Yung isang kahanga-hanga din, at isang humarapin. Ikaw ay sumasamba sa iyong kapatid. Walang makagawa nito. Hindi yung nakaramas sila at nakakita sa ginawa ng Diyos ka ng mga sa inyo. Hindi mo magagaya ito sa ginawa ng lalaking ito. Hindi mo naranasan ang malaki ng Diyos. Kaya ang tanong, ginagawa natin ba ito? Ginagawa natin na lahat ng pagsamba, pagtuloy, ay binibigay natin sa Diyos. Kay Kristo para sa pagliligtas sa atin. Okay. Lagi pa natin bang pinapasalamatan ang Diyos, ang Panginoon sa mga bagay po ito? Okay. Sa bawat kalalagayan ng ating mga buhay, sitwasyon o nagkakataon sa mga nilalawagan natin kasalanan. Lalong-lalo na po yung ating laging sinasabi, pinagkakasalanan. Yung ating kaligtasan. Sana ito yung makita ko na kaya ito yung magbibigay. Okay? Pag-akay ito sa atin. Ito yung dapat na maging dahilan para tayo ay pumunta sa araw ng minuto sa Sipanahan. Hindi sa anumang dahilan. Kasi kung yung dahilan mo, parang dahilan, kapag yung nawala na, hindi ka na masisimba. Kapag yung pinag-aaralan natin sa Espiritu na. Sana yung makita po na kung talagang ikaw ay nasa iyo ang kaligtasan, dapat nandiyan lagi yung nagnanais na sumamba at magbigay ng pasasalamat. Masasabi kaya natin, katulad ng sinabi ng bulag na ito, masasabi kaya natin, salamat Panginoon dahil ang buhay minsan bulag at ligaw sa kasalanan, subalit na kita dahil sa iyong pagkilos, dahil sa iyong biyaya, binuksan mo ang aking spiritual na mga aking ligtas. Sana lagi nandito sa ating mga puso ang pagpuli sa ating Diyos. Sana lagi nandito sa puso natin yung pagpasalamat sa bawat araw. Eh, sa ating mga sa pagliligtas ni Kristo. Sana natin makikita, hindi lamang po sa sinasabi po natin ito, pati sa action po natin. Ang linggo, ang magiging sagot sa mga sinasabi po natin. Pero wala ka sa linggo, hindi po. Kaya sabihin natin, may mga ito dahil ito sa atin. Pagbigay ng pagkakas. Yun po yung nangyari sa lalaki. Pinapagpurihan ko na sa Kristo dahil sa mga bagay. Aming Diyos, kami pinagpapasalamat. At isang pagbusan ito, Diyos, ang bagay nito sa aming kasipan, sa aming puso. Bilang nakaranas ng pagliligtas sa amin mula sa kapahamakan, mula sa kadiliman ng aming nilalagyan noon ay maraming salamat sa iyo. At binigyan niyo kami
sa iyo o sa mga spiritual na bagay. At sana Lord, katulad ng lalaki ko, nabigyan ka po ng pagsamba at sa bagay. Diyos, salamat po sa mensahe na pakinggan sa mga Lord na bigyan po ito sa higit. Ang ito ay akali ito sa simbahan. Maraming salamat po, Diyos. Maraming